May kasunduan kaming dalawa ni Jared, kaya napunta kami sa sitwasyong in a relationship. Pero kalaunan, ang hindi dapat mangyari ay nangyari. Na-fall ako sa kanya kahit alam kong hindi naman niya ako sasaluhin. Magandang araw mga kabunsuan! Narito na naman ako, ang inyong Atira, na maghahatid sa inyo ng kwentong ipinadala sa atin ni Shaira ng Caloocan. Dear Ate Lyra, ako po si Shaira, taga Caloocan po ako. College student. Engineering po ang kinukuha kong course. Magastos po talaga at aaminin kong hindi kaya ng budget namin. Hindi naman kami ganoon kayaman at may mga kapatid pa akong nag-aaral. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral para makatulong na sa gastusin ng pamilya. Ayaw ko namang kumuha ng course na hindi ko gusto dahil baka hindi rin ako makapagpatuloy. Baka puro shift lang ang gawin ko. Nang makilala ko si Jared, nagkaroon ako ng financer. Ate Lyra, magkaklase po kami noong elementary. Nagkahiwalay lang po kami nung high school dahil lumipat na sila ng bahay. Nakabili kasi ng lupa ang magulang niya kaya nakapagpatayo sila ng bahay. Nag-cross ulit ang landas namin ng college dahil naging magkaklase kami. Naging super close kaming dalawa. Naging mag-best friend pa nga. Hanggang sa umamin siya sa akin tungkol sa kanyang lihim. Sinabi niyang isa siyang pusong babae pero hindi niya magawang magladlad dahil sa kanyang ama na malaki ang tiwala sa kanya na siya raw ang magpapalaganap ng kanilang lahi at apelido. Bukod doon, galit din sa mga sirena ang tatay niya. Palagi raw silang sinasabihan na magkakapatid na kapag may bakla o tomboy ay bubugbugin niya hanggang sa maging straight. Nung hindi pa niya yun inaamin, Ate Lyra, ramdam ko na rin naman na may something sa kanya dahil sa kilos niyang malambot. May mga ugali siyang hindi naman inuugali ng mga straight na lalaki, kagaya ng sobrang arte niya pagdating sa mga skincare. Palagi nga siyang nagpapa-facial. Makinis ang balat niya na para bang gumagamit ng Kojic soap. Mas maarte pa siya sa akin pagdating sa pagpapaganda. Malakas din siyang gumamit ng pabango dahil panay talaga ang spray niya ng pabango lalo na kapag sa tingin niya ay wala na siyang amoy. Bukod sa pagiging binabain niya, may isa pa siyang problema. Palagi raw siyang pinapaamin ng tatay niya kung bakla daw ba siya. Pakiramdam daw niya ay nakakahalata na ito. Pero panay naman ang tanggi niya dahil ayaw niyang masira ang kanyang katawan kung sakaling bugbugin siya ng kanyang ama. Sinabihan raw kasi siya ng tatay niya na baka bakla raw siya dahil hindi raw siya nagsasama ng girlfriend sa kanilang bahay. Hindi raw kagaya ng kapatid niyang lalaki na nakailang palit na raw ng nobya. Lalong hindi siya makapagladlad dahil panay siyang ipinagmamalaki ng tatay niya sa mga katrabaho at kaibigan. Si Jared daw kasi ang nagmana ng maganda nilang lahi, kaya dapat daw ay mag-anak siya ng marami. Pero ni minsan ay hindi inisip ni Jared na magkaroon ng nobya dahil lalaki nga raw ang kanyang gusto.
Doon po kami nagkaroon ng kasunduan ni Jared at ni Lyra. Dahil sobrang close namin at nai-open na namin ang mga lihim sa isa't isa, nagkasundo kaming dalawa na pasukin ng isang sitwasyon na para lamang sa sarili naming pangangailangan. Kailangan niya ng babaeng ipakikilalang girlfriend sa tatay niya at inalok niya ako kung payag daw ba ako. Kapalit nun, tutustusan daw niya ang aking pag-aaral para makapagtapos ako. May kaya po ang pamilya ni Jared at ni Lyra. May sarili din naman siyang pera dahil marami siyang racket na kung ano-ano. Nakapagpatayo na nga po siya ng beauty salon, pero sikreto lang yon. Sa akin niya lang sinabi yon dahil alam niyang hindi ko naman siya ibibisto sa tatay niya. Tiyak daw na magagalit ang kanyang ama kapag nalaman na ang negosyong kanyang ipinatayo ay isang beauty salon. Dahil sa problema ko sa pera, pinatulan ko po ang alok niya, Ate Lyra. Pareho kaming nagpirmahan pa ng kasunduan. Para kaming mga bata lang na naglalaro. Pero kailangan ko ng assurance na pagtatapusin niya nga ako ng pag-aaral. Nakalagay kasi sa kasunduan namin na kapag siya ang umayaw na, tutustusan pa rin niya ako. Pero kapag ako naman daw ang umayaw, hindi na raw niya ako bibigyan ng pera. Hindi siya nagdalawang isip na pumirma dahil alam niyang safe daw siya sa akin. Kasi alam niyang straight ako. Hindi raw ako magkakagusto sa kanya. Sinabi ko rin naman sa kanya na hindi talaga ako magkakagusto sa isang binabae. Ang gusto ko lang ay makapagtapos ng pag-aaral. Pero nakalagay pa sa kasunduan namin na dapat ay alam namin kung sino ang nagugustuhan naming lalaki dahil iniiwasan namin ang mag-away ng dahil lang sa iisang lalaki. Naging girlfriend niya ako na pang-display lang. Masabi lang na may jowa siya. Para tigilan na siya ng kanyang tatay sa pangungulit. Isinama niya ako sa kanila at ipinakilala sa kanyang pamilya. Nakita ko ang katuwaan ng tatay niya nang makita ako. Doon ko nalaman na talaga palang nakakatakot ang tatay niya. Boses pa lang ay talagang katatakutan na. Malaking tao rin po ang tatay ni Jared na kaya akong buhatin ng isang kamay lang at pwedeng ihagis. Malalaking bulas po talaga ang lahi nila. Pero naramdaman ko ang sobrang pag-welcome sa akin ng pamilya ni Jared. Madali ko silang nakasundo, lalo na po ang kanyang tatay. Naging madalas po ang pagpunta ko sa bahay ni Jared dahil palagi akong hinahanap ng tatay niya. Mas madalas na nga po ako nandoon sa kanila kaysa sa bahay namin. Open din naman po sa pamilya ko ang relasyon namin ni Jared. Pero kagaya po ng ginawa namin sa pamilya niya, hindi rin po alam ng pamilya ko na ang lahat ay isa lamang kasunduan. Basta ang alam po ng magulang ko ay boyfriend ko si Jared. Lalaking lalaki po si Jared kapag kasama ang pamilya naming pareho. Pero pag kaming dalawa na lang, doon niya inilalabas ang totoong siya. Sabi pa niya, nakakaramdam daw siya ng kalayaan kapag kami lang dalawa ang magkasama. Kasi nailalabas niya kung ano talaga siya. Ganoon pa rin ang sitwasyon namin. Magkaibigan lang. Pinag-uusapan ng kung ano-ano. Tungkol sa pag-aaral namin, pati ang mga lalaking crush namin. Madalas kaming magka-chat o kaya ay mag-video call. Lalo kaming napalapit sa isa't isa hanggang sa nagpasya na kaming mag-boarding house ng magkasama.
Hirap din po kasi kaming umuwi sa kanya-kanya naming bahay dahil po sa pagod at sa traffic. Nang ipaalam namin sa aming pamilya ang desisyon namin na magbo-boarding house, agad naman po silang pumayag. Dahil alam nila na magkasama kaming dalawa. At ang sabi pa ng pamilya ko, mababantayan naman daw ako ni Jared. Malaki po talaga ang tiwala ng pamilya ko kay Jared, Ate Lyra. Akala ko ay mag-iiba ang pakikitungo namin sa isa't isa kasi iba ang magkausap lang. Yung nagkikita lang kaysa sa magkasama na sa iisang bubong. Akala ko ay maiilang ako kay Jared, pero hindi pala. Napakagaan po niyang kasama. Masarap po siyang kausap. Laging positive kung mag-isip. Parang ang gaan ng buhay ko kapag kasama ko siya. Mahilig po siyang magluto. Masipag po talaga sa bahay. Halos wala na nga po akong ginagawa sa bahay dahil nagagawa na niya ang lahat ng gawaing bahay. Maliban sa paglalaban ng damit kasi kanya-kanya kami ng laba. Ang pinagkaiba lang po kapag kasama ko siya, babaeng babae siya kaysa sa akin. Puro pambabaeng damit ang sinusuot niya. Pero aliw na aliw po ako sa kanya kasi napakakwela po niya. Hanggang sa nasanay na nga po ako na kasama siya at sa mga ipinapakita niya sa akin. Pero isang beses po, bigla na lang nag-iba ang pakiramdam ko. Nung una, akala ko ay dahil sa sobrang close na namin, kaya halos umikot na sa aming dalawa ang buhay namin. Kaya nanibago po ako nang medyo naging busy na siya. Nagkaroon kasi siya ng mga kaibigan na hindi ko na kaibigan. Kaya may mga gala siya na hindi na ako kasama. Kapag wala siya, mag-isa lang ako sa bahay. Nung una, ayos lang kasi nagpapaalam pa siya bago umalis. Nag-a-update pa siya kapag malilate ng uwi. Nasanay ako ng ganon. Pero isang gabi, na-late siya ng uwi at sobra talaga akong nag-alala. Nagalit ako at nasigawan ko siya. Ang dami kong tanong sa kanya na ikinagulat niya. Hindi siya sumasagot sa akin. Hanggang sa naisip ko na wala nga pala akong lugar na pagalitan siya kasi hindi nga pala ako totoong jowa. Doon na uli siya nag-open up sa akin. Nagkuwento na uli siya, Ate Lyra. Pero iba na ngayon. Ang laman na ng kwento niya ay tungkol na sa isang lalaki na patay siya. Opo, Ate Lyra. May crush siya sa isang lalaking varsity player. Dahil sa palagi niyang pagkukwento sa akin ng tungkol sa lalaking yon, nalaman kong hindi pala ako nagagalit lang. Nagsiselos na pala ako. Nagiging aligaga na ako, Ate Lyra. Nagkaka-feelings na po kasi ako kay Jared. Kung ano-ano na ang naiisip ko kagaya ng kapag gabi na siyang umuuwi, saan siya nagpupunta? Sino ang kasama niya? Anong ginagawa nila? Gusto ko siyang tanungin ng mga ganon pero sino ba ako para gawin yon? Wala naman ako sa lugar para bawalan siya sa mga gusto niyang gawin, lalo na kung doon siya masaya. Pero ang feelings ko po sa kanya, pakiramdam ko ay lalong lumalalim dahil sa selos na nararamdaman ko. May araw na umuwi siya galing sa galaan na hindi ko siya kinikibo. Panay ang kwento niya sa akin tungkol sa lalaking gusto niya pero hindi ko po siya pinakikinggan. Kasi ayaw kong pakinggan. Nasasaktan ako. Pero hindi ko masabi sa kanya ang nararamdaman ko kasi alam kong hindi naman niya ako magugustuhan.
Alam kong kapag nag-umamin ako, baka pandirihan niya lang ako. Baka magkaroon pa ng lamat ang pagkakaibigan namin. Naapektuhan na rin ang pag-aaral ko. Palagi na akong nagagalit sa kanya. Tinatanong niya ako kung bakit daw nagbabago na ako. Pero hindi ko po yun masagot, Ate Lyra. Naroon ang takot ko na baka kapag nalaman niyang may feelings na ako sa kanya, layuan na niya ako. Naroon din ako sa point na hindi ko kayang umamin. Pero hindi ko rin naman kayang lumayo sa kanya. Pero nasasaktan po talaga ako, Ate Lyra. May mga sandaling umiiyak na lang ako kasi gusto ko siyang bawalan na gumala o makipagkita kung kani-kanino, lalo na po doon sa crush niyang lalaki. Pero bakit ko naman gagawin, di ba? Sino ba ako sa kanya? Kaibigan lang naman ako. Hindi naman talaga ako totoong girlfriend. Display lang naman talaga ako. Isang araw, sinabi niya sa akin na nagiging close na raw sila ng lalaking crush niya. Ipinakilala raw po siya ng isang kaibigan niya doon sa lalaking yon. Kaya mas lalo po siyang naging lagalag dahil sumasama siya sa gala ng mga bago niyang kaibigan, kasama po ang lalaking crush niya. Dahil sa selos ko, Ate Lyra, sinabi ko sa kanya na gusto ko rin sumama sa mga gala niya. Bigla po siyang natuwa. Akala ko ay magagalit siya pero mas natuwa po siya nang sinabi ko yon. Akala raw po kasi niya ay puro bahay na lang ang gagawin ko kaya tuwang-tuwa raw siya. Ipapakilala raw niya ako doon sa lalaking varsity player. Kahit totoong rason ko po talaga noon ay kung bakit gusto kong sumama sa mga gala niya ay para bantayan ang kilos niya. Akala ko po ay magiging maayos ang lahat kapag nandoon na ako sa kanyang tabi. Mapipigilan ko siya sa mga gawaing hindi tama. Pero hindi pala. Mas lalo akong nasaktan dahil alam kong close na sila ng lalaking yon. Pakiramdam ko po ay nilalandi rin siya ng lalaki. Doon na po ako nag-isip. Kinumpronta ko na si Jared noong nasa bahay na kami. Sinabi ko sa kanya na baka pera lang niya ang habol ng lalaking yon. Doon na po ako nasampal ng katotohanan, Ate Lyra. Sinabi niya kasi na pareho lang din naman daw ang gusto namin ng lalaki. Pareho lang naman daw namin siyang peperahan kung ganon. Hindi na po ako nakakibo. Kasi totoo naman. Pera lang ang gusto ko sa kanya nung umpisa. Hindi ko naman alam na magugustuhan ko siya. Medyo naglaylo po ako sa kanya, Ate Lyra. Nandoon pa rin ako sa goal ko na dapat magtapos ako ng pag-aaral. Hanggang sa nagpasya na lang ako na huwag nang maglagi doon sa boarding house namin. Umuwi na uli ako sa bahay namin. Pero nalaman ko mula sa mga kaibigan namin na nagsasama pala ng kung sino-sino si Jared sa boarding house. Alam kasi ng mga kaibigan namin na magjowa kami kaya todo report sila sa akin. Tinanong pa nga nila ako kung kami pa raw ba. Kasi hindi na nga kami madalas magkasama ni Jared. Umiiwas na po kasi ako kay Jared. Ayaw ko nang mas lumalim pa ang nararamdaman ko para sa kanya. Kapag tinatanong naman po ako ng mga magulang namin, lahat na yata ng pagsisinungaling ay nagawa ko na. Para lang pagtakpan ng mga ginagawa niya. Yun din naman kasi ang kasunduan naming dalawa. Isang araw po, umuwi ako sa boarding house. Dahil nag-alangan na akong umuwi ng oras na yon. Wala pa si Jared. Nasanay na talaga siyang gumala muna pagkatapos ng klase bago umuwi.
Hindi ko na rin siya kinontak. Ayaw ko na kasing masyadong ma-attach pa sa kanya. Hanggang sa umuwi po siyang lasing, 10:00 ng gabi. Sabi niya, nagkayayaan daw silang magkakaibigan sa bar kaya napainom siya. Lasing na lasing po siya noon, Ate Lyra. Kaya inalagaan ko po siya. Doon ko nalaman na napakakulit niya kapag nalalasing. Napakalikot din niya. Alam kong hindi na niya alam ang kanyang ginagawa dahil lasing siya. Panay ang banggit niya sa pangalan ng lalaking gustong-gusto niya habang kinukulit ako. Masakit yun para sa akin pero wala naman akong magagawa. Pero hindi ko na napigil ang sarili ko na halikan siya. Dahil po sa pagmamahal ko sa kanya, bumigay ako, Ate Lyra. Ibinigay ko kay Jared ang sarili ko kahit alam kong ibang pangalan ang binabanggit niya ng gabing yon. Gusto ko po talaga siya, kaya nagpakatanga ako. Hindi ako nag-isip kung paano nababukas pagising niya. Naisip ko na baka kapag may mangyari sa amin, maitatali ko siya sa akin. Baka panagutan din niya ako. Pero kabaliktaran po ang nangyari nung magising kami. Sinisi niya po ako. Nagalit siya. Bakit ko raw hinayaan na gawin yun sa akin? Alam ko raw na lasing siya. Galit na galit po siya sa akin at sa sarili niya. Pero nagsorry din naman po siya dahil hindi raw niya yun sinasadya. Doon na po ako umamin sa kanya, Ate Lyra. Sinabi ko sa kanya na gusto ko talaga siya. Kaya iniwasan ko siya dahil mahal ko na siya at nasasaktan na ako. Nagsiselos na ako sa mga nakakasama niya, lalo na sa lalaking gusto niya. Matapos kong umamin, Ate Lyra, binato na naman niya ako ng tanong na, bakit daw hinayaan kong mahulog ako sa kanya? Alam ko naman daw na hindi siya papatol sa babae dahil lalaki rin ang gusto niya. Wala na akong nasabi pa sa kanya, Ate Lyra. Lalo na nang sabihin niyang hindi raw niya ako mapaninindigan. Tumulo na lang ang luha ko nang sabihin niyang tapusin na raw namin ang lahat dahil pareho lang kaming mahihirapan sa sitwasyon. Kagaya raw ng kasunduan namin, tutustusan pa rin daw niya ang pag-aaral ko hanggang sa ako'y makatapos. Pero ang gantihan daw ang nararamdaman ko para sa kanya, hindi raw niya yon magagawa. Ilang beses pa akong nakiusap sa kanya, Ate Lyra. Hindi ko alam kung bakit ayaw ko siyang pakawalan. Kahit nasasaktan ako ay pinipilit ko pa rin ang sarili ko sa kanya. Nandun na talaga ako sa point na hibang na ako sa kanya at hinahabol ko na po talaga siya. Na-fall talaga ako ng husto dahil sa magaganda niyang ugali. Sabi pa niya kung straight siyang lalaki, mamahalin din niya ako kasi hindi naman daw ako mahirap mahalin. O baka panagutan daw niya ako sa nangyari sa amin kahit wala siyang feelings. Pero hindi raw talaga niya kaya. Hindi raw niya kayang isipin na isang babae ang makakasama niya sa buhay. Wala na po akong nagawa, Ate Lyra. Para na akong tanga sa kakahabol sa kanya kaya tinigilan ko na lang po. Alam kong darating din ang araw na makakalimutan din siya ng puso ko. Mula po nang maghiwalay kami, nawala na rin ang friendship namin. Nalaman din ng family namin na wala na kami. Pareho na po kami nag-iiwasan na dalawa lalo na kapag nasa klase. Para kami mga strangers na hindi pwedeng mag-usap dahil may namamagitan na malaking pader sa pagitan namin. Nasasaktan pa rin ako, Ate Lyra, lalo na kapag nakikita kong kasama niya palagi yung lalaking gusto niya. Hindi ko alam kung ano ang namagitan sa kanilang dalawa at ayoko rin alamin pa. Dahil ayoko nang madagdagan pa ang sakit na nararamdaman ko. Sa ngayon po, Ate Lyra, nagmo-move on na po ako kahit hindi naman naging kami.
Maraming salamat po sa pagbabasa ng liham ko. Ang inyo pong kabunsuan, Shaira. Ayun! Sino nakarelate sa inyo, ha? Meron bang mga nakarelate dyan sa kwento ni Shaira? Kapag talaga naglaro ng pana si Cupido, tapos ikaw ang tinamaan, naku, akala mo may in love ka na, no? Hindi! Masasaktan ka lang. Char! Kapag nga raw nagmahal, asahan mong masasaktan ka. Mas masakit nga lang sa part ni Shaira na nagmahal siya ng nag-iisa. Kapag ang puso ay nagmahal, hindi talaga yan nakakakilala ng gender, di ba? Basta pag nagmahal ka, nagmahal ka. Dapat lang talaga ay maging handa tayo sa kung ano man ang nararanasan natin habang tayo ay nagmamahal. At dapat matuto pa rin tayong magpasya sa kung ano ang dapat at mas tama para sa atin. Masakit, pero alam kong makakayanang bumangon ni Shaira. Pakatatag ka lang, be. Kailangan magtapos ng pag-aaral. Pero believe din talaga ako, ha, kasi yung pagpapasya mo, alam mo na hindi pwede, kaya hindi mo na ipinilit. At least, naging honest naman kayo sa isa't isa ni Jared, di ba? Malalagpasan mo rin yan, magtiwala ka lang. Hindi mo mapapansin na kapag lumilipas ang araw, unti-unti na rin maglalaho yung sakit na nararamdaman mo. Ano lang yan, parang dinadaan ka lang sa pagsubok para maging matatag ka para sa mga susunod na pag-ibig mo. Alam mo na kung paano mag-handle. Ayan. So maraming salamat sa pagpapadala mo ng kwento sa ating programa. Sa mga nagnanais po na magpadala rin ng inyong kwento, mag-send lang po kayo ng story sa ating Facebook page na Ate Lyra. Sa mga gusto pong magbigay ng payo para kay Shaira o kaya kay Jared, comment lang po kayo sa ating comment box. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli po. Ako po ang inyong lingkod, si Ate Ra.